po ang Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po, umaga, sa inyong gabi. Ano po, sa inyong lahat. Ayan. Kanina pa po ako gising. Kaya lang, nag-ano po ako ng madaling araw. So, purihin po ang Panginoon. Meron naman po ako yatang 3 oras na tulog. Glory to God po. Salamat po sa Panginoon. Kasi patuloy niya po akong ginigising sa umaga. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating Diyos na buhay. Ayan, so, purihin po ang Panginoon. Ngayong gabi po, actually, mini-message ko po yung ating mga pastor. Ano po, pasensya na kayo. Ako na naman ang magme-mensahe. So, sabi ko nga, yung mga dati nating mga ano po na magme-mensahe, hindi po sila available. Kaya sabi ko talaga pong kalooban ng Lord na ituro ito sa atin ngayong gabi. Kaya ngayong gabi po, tayo po muna ay manalangin, ano po. So, sabi po dito sa Psalm ano po, ang topic po natin ay Psalm 121. Samahan niyo po ako magbukas, ano po. Sabi po dito sa Psalm 121, welcome po sa mga bagong pasok, ano po, dito po sa Prayer Warrior Ministry of God. Ayan, so sabi po dito na sa Psalm 121 po, I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you, not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade and your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we call unto you, Panginoon, sa oras na to, Ama. We cry to you, O God, sa mga shortcoming namin, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin, Lord God. At patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo in your righteousness, Panginoon, in your word, O God, na lumalabas sa iyong mga bibig, sa mga lomo, Panginoon, na ginagalang namin, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, that nothing is impossible to you, Lord God. We follow your command, we obey you, Panginoon. You are the great God, Panginoon, na nakilala namin in our way, in our life, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangyarihan mong linisin kami, hugasan kami, i-preserve ang aming mga buhay according to your will, Father God. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, inihaharap namin ang sarili namin, Panginoon. Nagpapahugas kami, nagpaparule kami sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord, nang may mga kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, dahil nalalaman namin that in you, you have the salvation, Lord God. As long we obey you, Panginoon, sa lahat ng righteousness mo, sa lahat ng way mo, sa lahat ng will mo, Father God. Kaya naman sa oras na to, Panginoon, hayaan mo, Ama, na sa pamamagitan ng aking mga babig, Panginoon, ikaw ang makita. Hindi po ang aking kahinaan, hindi ako ang makita nila, kundi mapakinggan nila, Panginoon, ang gusto mong ipahayag ngayong gabing ito, Panginoon ko. At turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na ilapit ang aming mga sarili, Panginoon, sa trono mo, O Ama, diyan sa kalangitan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, hallelujah, sa mga oras na to, Panginoon, patuloy kong inilalapit ang sarili ko. Ikaw ang makita, ang kalakasan mo, hindi ang kahinaan ko, ang kapangyarihan mo, hindi ang kapangyarihan ko, Panginoon, sapagkat I am nothing without you, Lord. Kaya ang mga bibig na to, Panginoon, hayaan mong magpahayag, Panginoon ko, ng mga bagay na kapuri-puri, totoo at mabuti sa iyong harapan, O God. Kaya naman sa mga oras na to, Father God, hallelujah, lead me, Panginoon, through your truthness, Panginoon, yung katotohanan na meron ka, Panginoon, upang makita namin ng mas maliwanag ang makasinungalingan sa mundong ito.
Turuan mo na bumuka ang aming mga bibig, Panginoon, at magdeklara, Panginoon, ng mga bagay na totoo, mabuti at katotohanan, Lord God, sa aming pagkatao, Panginoon. Ang kapangyarihan na hindi mo pinagdadamot sa amin, Panginoon, ngunit hindi namin nalalaman, Ama. Kaya sa mga oras na to, Panginoon ko, hayaan mong ang mga bibig namin, Panginoon, at ang aming buong pananampalataya at pagkatao at pananalig, paniniwala sa iyo, ang mangibabaw sa oras na to, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. At sa mga oras na to, inaangkin namin ang katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming victorious na Diyos, Ama. Ikaw ang aming Ama sa langit na nakatunghay sa oras na to. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na gumawa ng langit at lupa, Ama. Amang banal, sa oras na to, Panginoon, hayaan mong sa kalagitnaan ng aming gawain, Panginoon, at sa bawat isa sa amin, Panginoon, lumukob ka, Panginoon, hallelujah. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang lumukob sa bawat isa sa amin at magturo sa amin ng tamang pananalangin, Panginoon, sa oras na to. In mighty name of Jesus, we pray, Panginoon. Let your glory, grace, Panginoon, and glorious, hallelujah, faithfulness, Panginoon, ang aming maranasan ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ano? Pabasa nga po sa Tagalog yung atin pong pag-aaralan sa awit Amen. 121. Amen. So tayo po ay ulitin natin yung scripture na ibinigay ng Lord. Psalm Declare niyo po 121. sumabay po kayo habang naka ano po sa screen ni Pastor dahil wala pong leader ngayon. Ang ipagpe-pray lang po yung ating mga nation, yun lang pinaka kayo po ang magpe-pray. Yan po ang utos ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ang magpe-pray sa ating pamilya, sa ating sarili. Ayan, okay. So ito po ang sinasabi sa Psalms 121 verse 1 to 8. So si Yahweh ang tagapagsalangsang. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong mabuwal, bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsalangsang. Pagsasangalang, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit nakailan. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Diba? I-declare po natin lahat yan sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen. Ang panalangin po na yan sa bawat isa sa atin na binibigay po ng Panginoon. Ano po? Purihin po ang Diyos sa buhay. Amen. So, ngayon pong oras na to, pinapaunawa sa atin ng Panginoon kung gaano po makapangyarihan ang panalangin. Pasensya na po kayo sa boses ko, Medyo may sipon din po kasi ako. So, purihin po ang Lord. Ano po? Dito po, sabi niya, sa atin pong mga tao, hallelujah. Kailangan daw, di ba? Ang sabi ng Panginoon, lagi tayong nananalangin. Man always ought to pray. Po? Lagi tayong dapat nananalangin, mga mahal kong kapatid, mga kapatid ko, mga tatay, mga nanay, po? Huwag kayong nasisiyahan na pinagpe-pray lang kayo. Po? Huwag kayong nakokontento na pinagpe-pray lang kayo ng ibang tao. Pag-aralan niyo pong manalangin. Po? Yan ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Welcome po, Pastora Ami. Hallelujah. Sabi po dito, we always ought to pray. Bakit kaya? Because alam niyo po, the only way we engage our spirit man is by prayer. No? Tayo po ay may espiritu.
Ano po? At anyone, kapag tayo ay hindi nagdadasal, ano po, yung inner man natin mahina. Ano po? Yung inner man natin, yung spirit natin mahina po siya kapag hindi tayo nagdadasal. No? Yung inner man natin mahina. Kasi bakit po? Yun yung pinagkukuhanan mo, no? Yun yung pinakumbaga, halimbawa, di ba? Hindi ka makakapasok dito sa link. Di ba? Hindi ka makakapasok sa link na to kung walang magbibigay sa'yo ng link. Kailangan mo yun i-click. Ganon din po yung spirit mo, no? Kung wala yung link na yon between your spirit man and your soul, na mo, it become weak, no? Magiging mahina po siya. Bakit po ano? Kasi ang soul mo, hindi naman niya nagpa-function without your spirit. Na po, kailangan ninyong unawain po ano, yung soul natin hindi nagpa-function without your spirit. Yung espiritu mo, yung bagong new creation, no? Na hindi nag-e-exist dito sa mundo kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Unawaan niyo po, no, medyo malalim po siya, pero papaunawa po natin na mababaw. Ipapaunawa ng Panginoon na mababaw po sa ating lahat. Kailangan niyo pong maintindihan ito. Kasi ang tagal na po ng ibang mananampalataya pero hindi ninyo naiintindihan kung anong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. At gustong ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang sikreto sa bawat isa sa atin. This is not a secret sa lahat ng child of God. It is not a secret. No po? So, ang ating soul, hindi siya nagpa-function without the Spirit. Kaya nga nung wala ka sa Panginoon di ba? Wala kang alam kundi puro makamundong bagay. Pero nung nagkaroon ka ng Espiritu, nung tinanggap mo ang Panginoon, ano pong nangyayari? Nag-e-exist siya, no? Nag-e-exist. Parang bakit parang may nababago sa'yo? Bakit may bago sa'yo? Ba't may bagong pakiramdam? Bakit nauuhaw ka na sa salita ng Diyos? Amen? No? Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi ang child ng God, yung Espiritu, hindi yung soul mo. Ano po? Ang anak ng Diyos yung Espiritu, hindi yung mga kaluluwa natin. Amen? Di ba? Yun po ang anak ng Diyos. Yun ang tinitingnan ng langit dito sa lupa, yung Espiritu na nasa iyo. Nung nakipagpisa ng Espiritu Santo sa iyo. Yung Espiritu ang tinitingnan niya. Hindi yung ano mo, hindi yung soul mo. Ano po? Hindi yung mindset mo. Amen? Amen? Ano po, unawain niyo lang po, no, i-absorb nawa, Panginoon, in the mighty name of Jesus, ng inyong mga mind, ng mga bago, yung mga bago dito, no po, na nagsasabing baby Christian. Walang baby Christian, mga kapatid. Walang ganun. No po, kailangan yung maunawaan na walang baby dito. No po, kailangan yung maging matured. Bakit po? Kung natatandaan ninyo, pinapaunawa ng Panginoon. Amen? Noong tinanggap ni Adam, no po, ni Adan, ang espiritu ng Diyos, hindi siya baby. Kaya tigilan niyo yung kasasabing baby Christian, baby Christian. Naririnig ko po, laging naririnig ng Panginoon sa atin, baby Christian. Wala pong baby Christian. No po, walang baby. Kaya huwag ka namang ganyan magsalita. Dahan-dahan ka naman magsalita kasi baby Christian kami. Wala pong baby. Utang na loob. Tanggalin niyo po sa mga mindset niyo yung walang babying Christian. No po, walang baby. Ang sabi ng salita ng Panginoon, no po, ang sabi ng salita ng Panginoon, ano po ang sabi ng Panginoon? Mauhaw kayo sa gatas na katulad ng baby. Okay? Ang layo po nun sa salitang baby kayo. Okay? Ang sabi po ng salita, mauhaw kayo sa gatas na katulad ng sanggol. Hindi po sinabing baby kayo. Kaya wag kayong baby pa bebe. Amen? Napakalayo po na baby kayo. Hindi yun ang salita. No po, kaya tumigil kayo, mga piling baby. Yung mga piling baby na ang tatanda na, mga piling baby pa rin. Huwag daw sasaktan ng salita ng Diyos. Kapatid, bata ka pa lang, alam mo na ang tama at mali. Ano po? Bata ka pa lang, pinalalaki mo pa lang ang mga anak mo, alam mo ang tama at mali. 'Di ba? Bata pa lang ang anak mo, ikaw nga, mga nanay na, sino pong dalaga dito? 'Di ba? Yung mga nanay na dyan, di ba? Paano mo napalaki ang anak mo na sinasabi mo ang tama at mali, tapos naging Kristiyano ka, baby ka na agad? Hallelujah. Patawarin niyo po ako, I'm just telling the truth. Ano po? Tumigil kayo ng kasasabi na kayo ay baby. Baby Christian. Ano po? Kasi walang baby spirit.
Wala pong baby shark, chut churut churut, baby shark. Walang ganon po, ano? Walang ganon. Pumasok sa inyo yung Holy Spirit, baby. Wala pong ganon. Amen? Hindi po siya katulad ng shark na may baby shark, may daddy shark, may ano pa, baka may lolo shark. Ibig mo bang sabihin, kapag tumanda na ang isang ano, ang isang mananampalataya, ano siya? Lolo spirit na? May ganon? May grandma spirit? May grandpa spirit? Ganon po ba? Kasi may baby spirit? Hallelujah. Di ba po? Amen po ba? Bakit may baby spirit? Ibig sabihin may lolo spirit. May lola spirit. Ganon po ba? Di ba? Unawain niyo pong mabuti ang salita ng Panginoon. Ano po? Wala pong ganon. Wala pong ganon. Kaya purihin ng Panginoon. Ano po? Kasi you have to know the truth. Di ba? You have to know. Kailangan mong buksan ang mindset mo na wag kang dahan-dahan daw magsalita ng salita ng Panginoon. Bakit daw po? Kasi baby pa sila. Hallelujah. Purihin pa ang Panginoon. No po, ang sabi mauhaw sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, na katulad ng baby, kung gaano ka ka-excited pag may bago kang bag, ganun din sa Word of God. Mauhaw ka, na katulad ng baby. Kasi yung baby, pag nakikita niya yung milk, di ba? Pag nakikita niya yung milk po, salita ng Diyos. Pag nakikita mo yung salita ng Diyos, na-excited ka. Ganun yon, hindi yung baby. No, walang baby po, walang baby Christian. Amen? Bakit po sinasabi ko to? Kasi kailangan nyo nang maging matured. Na po? Kailangan na nating mag-increase ng pananampalataya. Magwawakas na po ang mundo, baby ka pa rin. Ikaw na lang ang tumatawag sa baby mo eh. Mawawasak na yung mundo, mag-baby ka pa rin. Hanggang ngayon, baby ka pa rin. Ayaw mo masasaktan sa salita ng Diyos. Diba? Diba po? Ayan o, Hebreo 5:30, nabubuhay. Anong sabi po dyan? Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ano po? Kaya lang, kapatid, o tingnan niyo po unawain niyo mabuti. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Bakit? Nung nakatanggap ka ba ng Espiritu ng Panginoon, bata ka pa ba? Di ba? In-emphasize po sa Genesis, si Adan may matanda na. Matured siya. Hindi siya bata nung tumanggap siya ng Espiritu ng Diyos. Diba? Pinapakita lang na malaki ka na, may skill na siya. May kakayahan na nga siya magpangalan ng mga ibon na pangalanan niya nga po lahat ng mga hayop, di ba? Ibig sabihin, may skill siya, lalo lang pinataas ng Diyos. Pinataas lang ang antas ng karunungan mo. Pinataas lang ang dunong mo. Pinataas lang ang level ng kakayahan mo. Hindi sinabing bumalik ka sa pagka-baby o mag-isip bata. Di ba po? Pinapataas ang antas. Sabi niya, ngunit matigas ang pagkain para sa may sapat na gulang. Di ba? Nasanay na sa pagkilala sa mabuti at masama. Di ba po? Hindi po ba? Tama ba ako? O mali ba ako? Nung tumanggap ba kayo? Ilang taon kayo? 7 years old ba kayo? Para sabihin na bata kayo? Ha? 7 years old po ba kayo para sabihin na bata kayo? Nung mga tumanggap kayo at sinasabi niyong baby Christian kayo? Nakapagpalaki nga kayo ng anak eh. Nakagawa nga kayo ng bata eh. Amen po ba? Di ba? Alam nyo nga yung sex? Tapos nung naging Christian kayo, bigla kayong bumalik sa bata? Di ba? Nakairi ka nga eh. Ilan nga ang anak mo? Tapos biglang wag sasaktan kasi baby Christian? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Wasakin niyo po yung mindset niyo na yan. Ano? Wala pong baby Christian sa mundo. Wala pong baby Christian sa mundo. Masaktan po ang masaktan. Tigilan niya na po yung deception ng demonyo sa mga utak ninyo na may baby Christian sa mundo. Matatanda na po tayo. Nakapagpalaki nga kayong mga anak eh. Kolehiyo na nga, mga graduate na nga, baby Christian pa rin tawag niya sa sarili ninyo. Mahiya naman po tayo, no po? Mahiya po tayo, no? Gusto pong malaman yan sa atin, no? Kaya wag tanggalin niyo yan sa mindset niyo na mga baby-baby pa ang nalalaman ninyo sa sarili ninyo. Ang tatanda na po natin. Ilang taon yung pinakabata dito? No po, para sabihin na masasaktan pa kayo sa salita ng Diyos. Mabuti po, masaktan kayo sa salita ng Diyos. Kasi magkabilang talim yan. Kung hindi sa inyo tataga, sa akin tataga. Di ba po? Kung mali yung sinasabi ko, itaga sa akin ng Diyos ang salita niya. Dahil magkabilang talim yan. Pero kung tama po yung sinasabi ko, itaga sa inyo. Itaga po sa inyo, nang makita ninyo. Tigilan ninyo yung kasinungalingan ng mga isip ninyo na nilalagay ng demonyo na kay mga bata pang pananampalataya.
Nakapagpa-graduate na nga kayo ng mga anak, baby pa ang tingin niyo sa sarili niyo. Tingnan niyo po yung sarili niyo sa salamin para makita niyo kung gaano na tayo katatanda para sabihin sa sarili natin na tayo ay mga baby pa. Kaya nguyain niyo po 'tong sasabihin na 'to, nguyain niyo po yung pag-aaralan natin ngayong araw na 'to. Durugin niyo po para mawasak po yung mindset ninyo na kayo'y mga baby Christian pa. Bakit po? Katulad po ng sabi ko, ang soul po ano, nagpa-function po without the spirit. Ang soul daw po cannot function without the spirit. Ang soul mo, kaya mo lang mag-isip ng mga bagay na makamundo. Pero your spirit is a new man creation, never existed sa mundo nung hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoon. Yun po ang child of God. Yung Holy Spirit, ang child of God na nakipisan sa espiritu mo. Yun yung tinitingnan niya tuwing lumalapit ka sa Kanya kapag nananalangin ka. No po? Kasi po, ang person ng Panginoon, yung Espiritu Santo po, ang Espiritu Santo ang nag-i-interact sa Panginoon. Kapag kailangan kang kausapin ng Diyos, tingnan niyo po, nung wala kayong Espiritu Santo, hindi naman kayo nakakausap ng Panginoon. No po? Amen. Ano daw yun? Praise God. Four level of Christian. Amen. Amen. Wala pong baby. Walang baby. Maniwala po kayo, no? Kaya yung ibang katuruan, sa totoo lang po, totoo po yan. Wala pong baby. Huwag niyong gawing baby ang Espiritu Santo. Yung mga mindset niyo lang po ang baby, pero not the Spirit of the Lord. Not the Spirit of the Lord. Hindi po kahit kailan naging baby o immature ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya walang baby Christian. Wala po. Walang baby Christian. Hallelujah. Kaya alam ko po, totoo yan. Kaya winawasak ko po ngayong gabing ito, puri ng Panginoon. Wasakin niyo po yung mindset that you are baby. Wala po. Walang ganon. We are followers of God. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. No po? Ang kapanawagan po nating mga Kristiyano is holy to holy. Ang calling natin is to be holy because I am holy, the Lord said. Be holy because I am holy, the Lord said. 'Di ba? Hindi kayo tinawag para hindi sinabing be baby because I am baby. Walang ganon. No po? Be baby because I am a baby. Ang sabi niya, maging katulad kayo ng parang bata. Ano po? Bata, kasi yung bata walang muwang, 'di ba? Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob, hindi sila nagtatanim ng galit, 'di ba? Wala silang gano'n. Kaya gano'n lang ang mindset na dapat meron ka. Pero yung mag-isip bata ka, mali yun bilang Kristiyano. Ano po? Walang isip bata na Holy Spirit. Walang sumasanib na, hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yung Holy Spirit na isip bata po, Wala pong gano'n. Okay? So sabi po dito, kasi ang Holy Spirit ang nag interact siya ang kinakausap ng Panginoon sa buhay mo. Ano po? Siya yung kinakausap, siya yung nakakausap ng Diyos. Ano po? Siya yung nag speak doon din nag speak ang Lord in your spirit. No? God cannot speak to your soul. Hindi siya hindi, kung wala ang Espiritu Santo ng Diyos sa'yo, hindi niya pwedeng makausap ang soul mo. Wala kang karapatan, kaya nga patay ka sa harap ng Diyos. 'Di ba? Patay ang tao na walang Espiritu Santo ng Diyos. Kasi hindi mo naman nakakausap yung Diyos noon nung wala ka pang Espiritu Santo. Kaya nga tingnan nyo, nung hindi kayo tumanggap sa Panginoon, hindi nyo naman naintindihan ang salita ng Diyos, di ba? Ikaw at ako, hindi natin naintindihan yon. Ano po? Hindi dahil imposible yon. Hindi ko sinasabing hindi dahil imposible yon. Kaya lang po kasi, hindi po talaga makikipag-usap ang Panginoon without the nature of God. And the nature of God is the Holy Spirit. No? The nature of God, po, para maintindihan nyo, yun yung Espiritu Santo na nasa inyo ngayon. Sa tunay, tunay na tumanggap kasi may peke. Po? Kaya nga, faith without action, ano sabi? Is dead. Di ba? Usually sinasabi po sa Bible, Pero para sa akin lang po faith without action is fake. Peke. Po? Hindi totoo. Hindi po ako naniniwala.
Kaya kaya dito ipapaunawa natin na because of the soul, 'no, kapag soul lang ang meron ka at wala kang Espiritu Santo, hindi mo parang hindi mo buhat-buhat yung nature ng Lord, na po. Hindi mo buhat-buhat yung nature ng Panginoon kasi nga ang alam mo lang mga karunungan, skill dito sa mundo, 'no? Ngayon na na-encounter mo na yung espiritu, mga spiritual na gawain, understanding, 'di ba? Communication sa espiritu, 'di ba? It is complete different, no? Ito ay complete different sa communication ng soul, 'di ba? Kung dati ikaw puro kalibugan, 'di ba? Puro pagsisinungaling, 'di ba po? Puro tawag ng laman, amen? Puro gawa sa mundong ito, 'di ba? Panggagansyo, pangloloko ng kapwa, amen? 'Di ba? Yun yung nararanasan mo noon. Ito ay different communication. Pag meron ka ng Espiritu Santo, bakit bigla-biglang kailangang may takot ka na? Hala, tumanggap na ako sa Panginoon. 'Di ba? Yung mga tunay po kasi yung mga tao na nakakagawa ng karumal-dumal pa rin pagkatapos sabihin na tumanggap at sinasabing born again, hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. Kaya nga may tunay at peke eh. May puso at nguso. Ano po? Kaya sabi nga dito, yun yung communication po, it is different kapag ang Espiritu Santo ang nakikipag-communicate sa Diyos, it is different kapag isip mo ang nakakapag-communicate sa Diyos. Tama po ba? Di ba? Marami nga sinasabing isip mo na negative sa Espiritu eh. Sabi nga, yung Espiritu malakas, yung isip mo, di ba? Mahina ka, yung laman mo mahina. Ano po? Kaya maraming sinasabi ang Espiritu, kaya mo yan. Pagalingin mo yan. Yung isip mo naman, hindi mo kaya yan, tao ka lang. Amen? Diba? The soul, ang soul mo, yung soul mo, itong soul mo, kasi yung soul kasi parang mindset po yan eh. Yung soul, yung mindset mo, yung wants mo, yung wants mo, yung feeling mo, di ba? Yung emotion mo, nasa soul po yan. Ano po? Yung mga gusto ng laman, nasa soul yan. Ano po? Yung soul mo is ever learning. Di ba? Yung soul mo, lagi siyang nag-grow. 'Di ba? Yung soul po, yung mindset mo, yun yung mina-matured ng Lord. Yun yung naggo-grow. Naggo-grow siya. Kaya nga anong sabi ng Lord, 'di ba? Ang sabi niya, ang sabi niya sa salita niya, transform your spirit. Ay, transform your mind, 'di ba? Sabi niya, transform your mind. 'Di ba po yun ang salita ng Panginoon sa kanyang salita? Hindi naman niya sinabing transform your spirit. 'Di ba? Ang sabi niya, transform your heart, transform your mind. 'Di ba? Yun ang sabi ng Lord sa salita niya. 'Di ba? Kaya lang po, ang pagkakaiba kasi dito natin na inaano natin, lagi nating pinag-iisa, akala natin iisa ang soul at spirit, hindi po. Your spirit is already nakakondisyon na yan ng God created. 'Di ba? Naka-design siya sa creation ng Diyos. 'Di ba? Diyos siya eh. 'Di ba? Yung Espiritu Santo ay Diyos. Yung espiritu mo na binigay ng Panginoon sa iyo na patay dati, no? Kapag nakipagpisan yan sa Holy Spirit, ano po, ang mindset niyan puro gawang espiritual, puro gawa ng Diyos. 'Di ba? Hindi yan gumagapang pa na sinasabing baby, ano. Alam nyo ba kung gaano kabilis, ang information ng spirit kapag nakipagpisa ng Espiritu Santo sa espiritu mo, ang bilis ng information niyan. In microsecond, sabi nga, in 50 years of information within microsecond. No? Pero yung soul mo, nagte-take forever yan trying to digest. Di ba? Yun yung soul mo, yun yung isip bata, yun yung immature. Di ba? Hindi yung espiritu. 'Di ba? Hindi yung baby spirit na tinatawag, hindi gano'n. Yung mind mo ang mahirap kasi nasanay ka sa mundong ito. Puro gawa ng mundo ang alam mo. 'Di ba? Kaya nga, ang sinasabi po natin, kaya nga pag-isip mo, kahit dikdikin mo yung isip mo, kahit nung wala kang sa Espiritu Santo, kahit dikdikin mo yung isip mo, kahit mabasa mo pa yung buong Bible, hindi mo maintindihan kung ano yan. Kasi hirap na hirap kang i-digest ng isip mo. 'Di ba? Paano sinabi niya yon? 'Di ba? Paano nangyari yon? Anong ibig sabihin nitong salita na to? 'Di ba nga? Gano'n po siya, hindi mo siya mada-digest agad. Kaya nga dapat ang Espiritu Santo po ang tinipid siya na po. Kaya nga madalas nako-confuse tayo ng mga kasinungalingan na po. Kasi nga yung soul natin nagde-develop. It's not full person yet. Yung mindset mo ang nagde-develop, 'di ba?
Yung soul mo, yung want mo, yung gusto mo, yun ang nagde-develop, yun ang minamature, hindi yung Espiritu Santo. Kaya walang baby spirit. Nagegets niyo po ba? No? Mag-amen po kayo kung nauunawaan niyo no may para papaunawa po natin ng no. Dinaano ko lang ng mababaw kasi kaya ka nagkakaroon ng second thought ng mind mo na nagdadalawang isip ka kasi nga ang soul mo, yung pag-iisip mo ang minamatured ng Panginoon. Dinedevelop ng Panginoon, tinatransform ng Panginoon ang mindset mo na dating makamundo, ngayon nasa spiritual na. Dati ang alam mong lahat ng solusyon, 'di ba? Pag may problema ka, laging puro mundo. Sa mundo ka naghahanap. Pero bakit nung may Espiritu Santo ka na, nagdadasal ka na? Amen? 'Di ba? Ang dinedevelop mo, ang ine-enhance mo yung mindset mo kasi nililipat mo siya sa dating nasanay na makamundo sa spiritual realm. Okay? 'Di ba? Kaya kailangan nating i-renew yung mind natin. No? Kaya hindi niyo po naririnig sa Bible na sinasabi na renew your spirit. Ang sabi doon, renew your mind. Ano po? Hindi renew your spirit. Renew your mind, sabi niya po. Ano po? Do not conform in this world. Di ba sabi niya? Do not conform in this world. Renew your mind. Because the spirit is intact. Yung espiritu po, matured na yan. Yung espiritu, makapangyarihan na yan. Yung Espiritu Santo, ano po, malakas na yan. Kaya nga sabi, ang laman ang mahina, ang espiritu malakas. Ano po? Kaya hindi natin pwede sabihin na ang tinanggap ng bawat isa sa atin ay baby spirit. Wala pong ganon. Walang ganon. Kaya baragin nyo po, wasakin nyo yung mindset na yan kasi kasinungalingan yan. Kasinungalingan po yan. No po? Kaya sabi dito, hallelujah, sabi niya dito, kaya nga, when you pray, no, kapag nagdadasal tayo, no po, ini-influensyahan ng Espiritu Santo ang ating mindset. Tama? Kapag nagdadasal tayo, ang Espiritu Santo ang nag-i-influensya sa soul natin, sa mindset natin, because the soul get to join into the activities ng spiritual. Na-e-engage siya in the Lord. Di ba? Kaya, na-e-encourage din yung mindset mo. Ano po? Na-e-encourage siya, na-i-engage siya sa gawain ng Diyos. Ano po? Depende sa pagtanggap ng soul mo. Minsan lumalaban pa nga eh. Minsan tamad pa nga magdasal eh. Di ba? Kaya po, dito, papaunawa po sa atin na ang pagdadasal po is absolutely mandatory. Amen? Mandatory po yan. Hindi lang po siya habit. Ano po? Kailangan, once na ikaw ay nakatanggap ng Espiritu Santo, tuturuan ka talagang magdasal niyan. Kasi mahina siya pag di ka nagdadasal. Ano po? Hindi siya lumalakas pag hindi ka humihingi ng lakas na galing sa Diyos. Kasi yan ang nakikipag-usap sa Diyos. Yan ang nag-i-speak sa'yo na magdasal ka. Magdasal ka naman, magbasa ka naman ng Bible. Kasi yun yung pagkain niya. Ano po? Yung pagkain niya, kaya kaya hindi lang dapat once a week ka nagdadasal, but every day you should pray. Every day po. Ano? Sabi nga, commit lahat sa Lord eh. I-commit mo lahat sa Diyos, di ba? Kaya nga, alam niyo po kung anong biggest na wickedness ng mga ng mga tao, ng mga Kristiyano, no? Kakulangan sa karunungan. Tumanggap lang sa Diyos kilala, pero hindi kinikilala. Kaya nagiging mahina po sila, hindi nila matagpuan kung saan nila mai-encounter ng una ang Panginoon. Na po? Kasi dapat, ang mananampalataya, dapat ini-encounter mo muna kung paano mo ka magiging close, di ba? Sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga boyfriend ninyo. Pag mga asawa ninyo noon, di ba? Paano kayo nagiging close? Di ba nag-uusap kayo lagi? Di ba po? Kaya dapat ang Kristiyano nagsisimula sa prayer. Hindi sa kung ano-ano. Gusto-gusto agad gift. Gusto agad gift. Bakit siya may gift na ganito? Bakit siya may ganon? Nabuhay na sa gift. Di ba? Kaya ang nangyayari, puro gift ang tinitingnan, inggitera na tuloy. Nagkakaroon ng bukas na kwarto po para mainggit sa kapwa Kristiyano. Kasi bakit siya ganito na? Bakit siya ganon na? Di ba? Pero pag natututo ka unang magdasal, ano po? Pag nagdadasal ka, ang tinuturo sa'yo, humility. Hindi mo iniisip na sa'yo lahat galing ang lakas. Hindi mo iniisip na sa'yo lahat galing ang kapangyarihan. Hindi mo iniisip na ikaw ang above sa all. Kasi alam mo may above sa'yo.
Amen? Lagi ka kasing nakaluhod. Lagi kang nakayuko, 'di ba? Lagi kang ano, that is the humility before the Lord. Kasi nagtatanong ka sa kanya, "Lord, anong gagawin ko? Ito yung pinagdadaanan ko." 'Di ba? Kaya lang ngayon, alam niyo po sa panahon ngayon kung bakit tinuturo 'to ng Panginoon sa atin. Kasi kokonti na yung nananalangin. Hindi niyo ba napapansin sa mga intercessory, tingnan niyo po, kokonti yung nagre-reply. Sinong gustong maki-join sa prayer, intercessory, kokonti yung nagpupuso, 'no? Bakit po? Feeling niyo kaya niyo na lahat? 'Di ba, yung parang gano'n. Feeling niyo ba hindi kayo kaisa sa panalanginan? Feeling niyo ba hindi kayo tinatawag ng Panginoon para makiisa sa panalangin? Napakalakas po 'no, ng kapangyarihan ng Panginoon kapag sama-sama tayong nananalangin, ano po. Kaya dapat 'pag tinatawag kayo na nananalangin ano po, makiisa kayo, mag-reply naman kayo, hindi parang wala kaming kausap po ano, lalo na po sa mga gawain, ano po, lalo po sa mga gawain. 'Pag nakikita ninyo hindi yung nagse-send lang tayo ng prayer request, 'no, na okey na kayo na pinapanalangin ng ibang tao. Na po, hindi. Alam niyo, kaya minsan nagkakaroon ng mabigat na pagsubok ang ibang mga tao. Bakit? Kasi tayo mismo ang pinapalood ng Diyos sa harapan niya. Gusto niya tayong lumuhod sa harapan niya. Kahit ayaw gawin ng Panginoon, yun na lang yung paraan niya para maglambing sa ating lahat. 'Di ba? Sige, kung ayaw mo akong pansinin, ayaw niyong pansinin yung mga anak ko na nagyayaya sa inyo manalangin, sige, bibigyan ko kayo ng ganitong kapansanan, bibigyan ko kayo ng mga pagsubok na ganito, 'di ba, para luluhod kayo sa kanya. Kaya alam niyo po blessing, kaya nga sabi magalak kayo kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, sabi niya. Nalalaman niyo ba na ang pagsubok ang nagpapatatag sa inyo sa inyong pananampalataya? Sabi niya po sa James, 'di ba? Sabi niya sa James 1. Kaya magalak tayo. No po, hindi yung lagi tayong mas excited pa tayo sa paano mong nalaman 'yan? Paano ka naging malalim, 'di ba? Paano ka nakakapagpagaling? Paano mo ginawa yung deliverance? Paano mo napagaling si gano'n? Paano siya lumalim sa pananalangin? Paano siya natutungo? Ano yung gift niya? Bakit may gift of healing ka? 'Di ba? Mas excited sa mga gano'ng bagay kaysa makisama, 'no po? Dapat nauuhaw ka. Dapat yung katawan mo 'no, everyone wants to know kung ano yung mga kung ano nangyayari sa mga malalalim, manalita, paano magiging ano, naggo-grow, nagiging matured, 'di ba? Yung ibang mga may relasyon sa Panginoon. Kasi andun yung craving nila, 'di ba, sa pagsasaliksik. Andun yung pagbabasa nila sa pagsaliksik. Andun yung kasabikan nila sa alamin, hindi lang karunungan, kundi nag-aaral ng salita ng Diyos para alamin kung anong ugali at behavior ng Diyos. Kung paano niya nilikha ang langit at lupa, 'di ba? Kaya nga sabi niya, kung sino maghahanap sa akin matatagpuan ako. Pero tingnan niyo yung mga tamad, hindi nila matatagpuan. Mas gusto niyo pang kausap yung asawa niyo, mas gusto niyo pang kausap yung mga anak ninyo kaysa kausapin ng Panginoon, 'di ba? Kaya yung Diyos hindi rin po makipag-usap sa inyo eh. Bakit? Mga tamad po mag-devotion, 'di ba? Ang tatamad po sa gawain ng Panginoon, hindi nakikiisa sa gawain ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga kaya nga alam niyo po ano, puwede ko kayong turuan, yung mga pastor, yung mga leaders, 'di ba? Puwede silang magturo kung paano sila naging gano'n, 'di ba? Kung paano silang naging gano'n. Pero ano po bang halaga nun, 'di ba? Kahit ngayon, halimbawa magtuturo po ako ngayon, 'di ba? Ano bang halaga nito kung hindi ang Diyos ang nakikipag-usap po sa akin, 'di ba? Magmumukha lang po akong tanga, 'di ba? Kung kahit na gusto ko kayong turuan, kahit po gusto ko kayong turuan, kung ang Diyos hindi makipag-usap sa akin, wala po akong sasabihin sa inyo, 'di ba? If not by the grace of the Lord, wala po akong ipapahayag na salita. Kung hindi po sa awat habag ng Panginoon, kahit pa basahin ko yung salita ng Panginoon, hindi niyo mauunawaan, hindi ko mata-touch ang puso ninyo kung hindi ang Diyos ang magsasalita sa akin. Totoo po yan, naniniwala po ako, nananampalataya po ako na kung hindi ang Diyos ang magsasalita sa akin, wala pong makikinig sa akin. Kasi kung titingnan niyo lang si Beverly at hindi ang Diyos ang tinitingnan niyo, balewala lahat ng ito. Kasi si Beverly po mahina. Si Beverly walang alam.
Si Beverly makasalanan. Di ba? Si Beverly hindi marunong magpagaling yan. Kaya ang tingnan ninyo, yung kaya nyong i-absorb na galing sa salita ng Diyos. Di ba? Yung paggamit ng Diyos sa buhay ko para maisalita ko yung mga ito, hindi para magalit kayo sa akin dahil sinasabi ko ang totoo sa inyo. Dahil gustong buksan ng Diyos yung isip natin, yung puso natin para hindi tayo maging alipin ng mga demonyo. Kasi hindi nyo nalalaman na didemonic na kayo. Nadidemonyo na kayo dahil sa mga bagay na hindi ninyo alam na katotohanan kaya nadidemonyo ang mga utak ng isang Kristiyano. Dahil nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Dahil hindi natin inaalam ang katotohanan. Dahil wala tayong oras sa pakikipag-usap sa Diyos. Kasi tinitreat daw natin yung Diyos na parang magic, parang Harry Potter book. Di ba po? Tinitreat natin yung Diyos na kapag kailangan mo ng tulong, magdadasal ka lang, andyan na. Ang Diyos daw po, no, pinapaunawa niya sa atin. Sabi niya, hindi siya Diyos, di ba? Siya yung Diyos na makapangyarihan. Yes, oo. Di ba? Pero hindi siya basta pag tinawag mo na lang siya dahil kailangan mo siya. Di ba? Gagawin na niya lahat ng gusto mo. Kasi ganun yung ginagawa natin sa kanya. Doon siya nasasaktan. Doon siya nasasaktan na parang nakikita mo lang siya. Pag may kailangan ka, gusto mo gawin na niya ngayon. No. If you have no relationship to the Lord, hindi niya i-share yung secret niya sa'yo. Kung wala kang relasyon sa Diyos, no po, pinapaunawa niya sa ating lahat. Kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon, hindi niya i-share yung secret niya sa'yo. Hindi mo malalaman yung sikreto ng Diyos. Hindi mo malalaman yung lalim ng salitaan niya. Kahit pa pinahayan sa salita ng Panginoon, hindi mo malalaman kung wala kang tunay na relasyon sa Kanya. Dahil ang secret ng Panginoon, sinishare niya lang sa children of God. Maniwala po kahit hindi. Ang sikreto ng Diyos, ibinabahagi niya lang sa mga anak niya. At hindi sa mga ayaw tumanggap sa Kanya. Kaya dito po sa passage na to, bakit sinasabi ko sa inyo? Dito sa passage na to, ang sabi niya sa Psalm 121, na po, kasi ito yung nakakalimutan natin. Nakakalimutan po natin lahat. Sabi niya, I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? Saan daw nanggagaling ang tulong? Sabi niya, my help come from the Lord, the maker of heaven and earth. Ano po? Ang tulong daw niya galing sa Diyos. Diba sabi niya dito? Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Pero tayo, kahit Kristiyano na tayo, ang takbo natin sa tao, hindi sa Diyos. Marami sa atin yung nagkakaproblema, pero yung eyes natin tumitingin sa iba, sa neighbor, di ba? Sa ibang tao. Kokonti lang daw, no? Kokonti lang yung titingin sa langit. Kokonti lang yung titingin sa langit at hingi ng tulong sa Diyos. Gagawin muna o kaya titingin muna sa paligid, pag wala na magawa, last lang yung Diyos. Leftover. Yung tira-tira lang sa kanya. Yung buong maghapon, di ba, gagawin mo muna lahat ng kaya mong gawin. Tapos pag wala ka nang magawa, saka ka lang luluhod. Mali. Mali. Dito tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sabi niya, I am. Di ba? I am the Word. Sabi nga niya, I am the Word. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Pero parang mas feeling mo, mas may kakayahan pa kapitbahay mo na may isang bahay lang at lote. Kaysa dun sa gumawa ng langit at lupa. Amen? Kaya palitan niyo po yung mindset, dapat dito makita natin po, nalulungkot ang Diyos kasi kokonti lang ang tumatawag sa Kanya. Kaya, alam niyo po, kaya sinishaky ninyo iba, nililindol yung iba, nagkaka-tsunami iba. That is the galit ng Diyos yun, niyayanig niya. Diba? Kaya dapat ngayong oras na to, gusto po ng Diyos, bakit kayo nagtataka, ba't di ko nilagyan ng leaders yung mga panalangin? Kasi ang gusto ng Lord, kayo mismo ang lalapit sa Kanya para ipanalangin ninyo yung mga sarili ninyo at mga pamilya ninyo. No? Tinitingnan kayo ng Diyos, tinitingnan po kayo ng Diyos, hindi siya option.
Hindi siya option. Kaya tayo po yung magsabi sa Lord, yung gusto mo na gawin niya sa'yo, 'di ba? Yung humingi ka ng guidance sa kanya, 'di ba? Na Lord, 'di ba? You are my help. Yung sasabihin mo sa kanya, Lord, you are my salvation. Without you, I can do nothing. Without you, I am lost. 'Di ba? Lord, 'di ba? You are my help. Sa'yo nanggagaling yung lahat ng meron kami. Lahat ng lakas, 'di ba? Sa'yo manggagaling. Alam ko po at alam higit lahat ng Diyos na lahat tayo nasa trouble right now. Alam niya na lahat tayo hindi maayos ang kalagayan, pero pinipili natin na magpunta dito sa katulad ng ganitong panalangin. Pero ang gusto mo ng Panginoon, hindi ka lang pupunta. 'Di ba? Ipapanalangin mo rin yung sarili mo na siya ang kailangan mo. Amen? Kaya, ngayong oras po na to, no po, maniwala po kayo na ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Ano po? Kung ano man yung pangangailangan ninyo, probisyon, pangangailangan ninyo sa lahat, medical ba? Name it. Kung ano po yung kailangan ninyong probisyon. Kung anong kailangan niyo. Kung andyan yung asawa ninyo, maghawak kayo ng kamay ngayon. Magdasal po tayo. Magdadasal po tayo ng probisyon at hihingin natin yun sa Diyos. Kung wala kang kasama ngayon, ilagay mo, idampi mo lang yung ulo mo, yung kamay mo, yung kanang kamay mo, ilagay mo sa kanang ulo mo. Ay, sa kanan, sa ulo mo. Ilagay mo yung kanang kamay mo sa ulo mo. Kasi, kapatid, kailangan mong tayuan na anak ka ng Diyos. Kailangan mong maniwala na anak ka ng Diyos. Kailangan mong angkinin na pinili ka ng Diyos, hindi tao ang pumili sa'yo. Kailangan mong maniwala na sa loob ng katawan mo may kapangyarihan ang Diyos. Kailangan mong burahin yung mga kasinungalingan na sinasabi ng demonyo sa'yo na wala kang kayang gawin. Kapatid, may kaya kang gawin. Ilalabas mo lang. Kasi nasa loob siya. Hindi siya makakilos. Nasa loob siya ng katawan niyo, mga kapatid. Nasa loob siya. Ilalabas niyo lang. Ilalabas niyo lang po. Kailangan yung ilabas. Kaya ngayon po, hihingin natin ano po sa Panginoon yung provision, no, sa iyo, over you, and over your family. Idampi niyo lang po ano, yung inyong mga kamay po sa ulo ninyo, no po. Hindi ako ang pumili sa iyo, kapatid. Hindi si Ate Beverly, hindi si Sis Beth, hindi si Pastor, hindi si Pastora. Ang sabi ng salita ng Diyos, anak, I choose you. Pinili kita. Hindi yung opinion ng ibang tao ang magsasabi sa'yo na may kakayahan ka, na kung paanong pinagkatiwalaan kita, yung katawan mo na tiran ko. 'Di ba? May karapatan ka din na kung ano man ang kayamanan ko sa'yo din. Lahat ng tinutungtungan ng paa mo, teritoryo mo. Lahat ng tinutungtungan ng paa mo, kapatid, teritoryo mo. Dahil kung anong sa Diyos sa'yo. Kung siya daw yung gumawa ng langit at lupa, kung ano man ang tinutungtungan ng paa mo, ang kinin mong teritoryo mo. Kaya ngayon po, ano, we pray for provision, na po, sa bawat isa sa atin. Lahat ng ating mga pangangailangan po, no, ipe-pray po natin sa Panginoon that He is the God, no po, yung help natin sa Diyos galing, no po. So let's pray po, hallelujah. Amang banal, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na to, nakikita mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa harapan mo. Na ikaw, O Diyos, ang aming kinikilala, na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. At sa mga oras na to, Panginoon, patuloy kaming nagpapalinis, Ama, na lumalapit sa iyo hindi dahil sa aming mga kahinaan, aming kalakasan, o aming kapangyarihan. Tingnan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Ama, ang iyong anak, Lord, na lumalapit sa iyo. Nagsusungamo sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming tulong. Sa iyo nagmumula ang aming tulong.
Hinihingi namin, Panginoon, sa makapangyarihan mong kamay at kayamanan at grace and glory, Panginoon, sa sukdulang biyaya, Ama, na pinagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangang medikal, ang lahat ng aming pangangailangang pinansyal, Panginoon, ang aming pangangailangan sa aming mga hanap buhay, Lord God, pang tuition ng mga anak, Lord, pang paaral ng mga anak, Ama, hanap buhay, Lord God, Ama, yung sapat na grasya, Lord, na magpupuno ng lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Yung overflowing cup, Lord, na nagmumula sa iyong pagpapala, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ikaw ang nagpapayaman at nagpapahirap, Panginoon ko. Kaya naman sa mga oras na to, Lord God, I declare, Panginoon, the blessing upon blessing over me and over my family, Lord God, over me and over their family, Lord, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord God. We declare, Panginoon, na magpo-prosper kami, Lord God. Hindi lang sa mga pinansyal na pangangailangan namin. We pray, Panginoon po, sa lahat, Ama, ng aming mga wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, na ikaw din, Panginoon, na magkakaloob ng tulong na karunungan na mas higit ka naming makilala, Panginoon, mas higit ka naming makilala sa pinakamalalim na pagkilala. Yung tumaas naman yung level ng takot namin sa'yo. Yung tumaas naman yung level ng pananampalataya namin sa'yo. Yung tumaas yung level, Panginoon ko, ng pananalig namin na sa lahat ng tulong na kailangan namin sa mundong ito, ikaw po ang magkakaloob sa amin, Ama ko. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, inaangkin namin this 2024, Lord God, ang lahat ng himala, Panginoon. Your way, Lord. Let your will be done sa aming mga buhay. Sa lahat ng hinihingi namin, Panginoon ko. Sa mundong ito, Panginoon ko, na hindi magbibigay, Ama, kundi sa Diyos na tinatawag namin, na hindi bigay at hindi nanunumbat. Panginoon, nakikita mo ang katayuan at sitwasyon ng iyong mga anak sa mga oras na to. Kaya naman, Panginoon, pinapanalangin ko, Ama, na pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kanilang yaman, Panginoon, hallelujah, na magtataas ng kalidad, ng pananampalataya, ng pamumuhay, Panginoon, na katulad ng nasa langit na parang nandito sa lupa, Lord. In mighty name of Jesus, we pray, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Father. Ngayon po, ang sabi niya, di ba, dito sa 3 and sa 3, He will let, sabi niya dito, He will let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, who watches over Israel will neither slumber, sabi niya po, nor sleep. Hindi natutulog ang Diyos, no po. Sabi niya, the Lord is watches over you in your shed, your right hand. Alam niyo po, the righteousness of the Lord, ang taong righteousness, he walk in the shadow of the Almighty. Ang taong righteousness daw po, he walk in the shadow of the Almighty. No po? Kaya, alam niyo po, kilalanin po natin na ang ating Panginoon po, ang kasama nating naglalakad. Katulad ni Pedro, di ba? Nung naglakad po si Peter, natatandaan niyo ba? Nung naglakad si Peter po, lahat ng dadaanan ng shadow niya dahil daladala niya ang pangalan ng Diyos. Lahat ng shadow na dadaanan niya na gumagaling. No po, gumagaling mga kapatid. Bakit? Kasi yung nasa loob ng katawan mo na Espiritu Santo nagpapagaling. Nagpapagaling po. Kaya kailangan yung maintindihan na kung ano ang kapangyarihan ng Diyos meron ka. Hindi dahil sa level ng karunungan mo o kalakasan mo, kundi sa lakas ng Panginoon na nasa loob ng katawan mo na kailangan mong i-activate. Hindi ka kailangan ipanalangin ng ibang tao. Ikaw mismo ang magpapanalangin sa sarili mo at kaya mong pagalingin sa pamamagitan ng panalangin ng ibang tao. Diba? Kaya kung ikaw ay righteous, na po, at ginagawa mo ng tama, totoo, mabuti. Amen? Ang gusto ng Panginoon, God want obedient. God want obedient, kapatid. Kung hindi mo kaya, sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, anak, hingin mo sa akin. Hingin mo sa akin, hindi ako madamot, sabi ng Panginoon. 'Di ba? Hingin mo sa akin. Kung kaya kong ibigay yung buhay ko sa iyo, anak, wala na akong hindi kayang ibigay. Kung kaya kong humiga, 'di ba? Kung kaya kong mamatay, 'di ba po? Wala
ng hindi kayang ibigay ang Panginoon. Kaya ngayong oras na to, hihingin natin sa Panginoon, ano po, yung kagalingan. Lahat ng hinihingi ninyong kagalingan, ano po, pray for your family. Pray for other people. Na po, kayo mismo ang magdadasal. Walang magdadasal para sa iyo ngayon. Ipag-pray mo lahat, 'di ba? Lahat ng kagalingan na gusto mong i-touch ng Diyos right now. Na po, you have the power and you have to know kung ano ka naka-stand. Sabi ni Pedro sa kanyang salita, wala akong ginto, 'di ba? Ni silver wala ako, pero ang meron ako si Jesus Christ. Yun din yung meron ka, kapatid. Si Jesus Christ yung meron ka. Kaya kung totoong meron ka niyan at tunay na tinanggap mo yung Jesus Christ na yan, pray for healing. Let's pray po. Hallelujah. Amang banal. Patuloy ko pong itinataas sa iyo, O Diyos, ang kagalingan, Panginoon, ng aming buong pamilya, Ama, over me and over my family, Lord God. Hallelujah. Idinadalangin ko, Panginoon, ang aking magulang, ang aking mga kapatid, ang aking mga anak, Panginoon. Patuloy mo silang pagalingin sa kanilang mga kasalanan, Panginoon. Ano man ang nagawa namin, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord God. Dinadalangin ko, Panginoon, na sa iyong mga banal na dugo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, pinatawad at pinagaling mo na ang mga kasalanan, pagkukulang, Panginoon, na humahadlang sa aming mga pamilya, Panginoon, na nagbibigay harang, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na gusto mong ibuhos sa aming buong pamilya, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na to, Panginoon ko, idinadalangin ko sa pangalan ni Jesus kasama ng aking mga kapatid, O God, na nasa loob ng gawaing ito, Panginoon. Ang kagalingan, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang paglilinis, Panginoon, ng bawat kasalanan, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord God, we pray for healing upon healing in the name of Jesus, Panginoon, sa lahat ng katawan na napapagal, sa ulo, Panginoon, Lord, na napupuno ng mga problema at anxiety, Lord God. Hallelujah, sa mga mindset na hindi makatulog, Panginoon, dahil sa dami ng problema, in the mighty name of Jesus, we renounce anxiety in Jesus' name. Tinataboy namin, Panginoon, at walang karapatan sa aming mga katawan, Lord God, ang lahat ng anxiety, Lord, in mighty name of Jesus, hallelujah, sa aming mga lalamunan, sa lahat na nakakaranas ng sakit sa lalamunan, goiter, mga bukol, in the name of Jesus, batok, in Jesus' name, at sa aming mga mahal sa buhay, Lord God, we rebuke, Panginoon ko, ang lahat ng mga bukol sa buong katawan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Idinadalangin namin, Ama, sa kapangyarihan ng aming Diyos na buhay na pinapanampalatayaan, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, mula sa aming buhay hanggang sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sa aming mga magulang, kapatid, kamag-anak, Panginoon, in the mighty name of Jesus, we pray, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng internal, sa puso, in Jesus' name, sa mga liver, kidney, Lord God, small intestine, big intestine, Lord God, sa mga dugo, Panginoon, na nagpo-flow, Lord God, sa sugar, Lord, in mighty name of Jesus, hallelujah. Kung nakakakita ka, Panginoon, Ama, na hindi tamang level ng sugar at blood, Lord God, we pray the normal, Panginoon, normal, hallelujah, hindi high, Panginoon, hindi mataas o hindi mababa, Panginoon, hallelujah, kundi normal, Panginoon, sa aming mga templo na pinamanahanan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, we pray for normal, Panginoon, sa lahat ng mga organ namin, hallelujah, yung mga nakikita mong komplikasyon, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na palitan mo ng bago, Ama, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo po kaming pagpalain, Ama, ng kagalingan, Panginoon, sa aming buong katawan, Lord God. Internal man o external, Lord God, in mighty name of Jesus, sa mga mayoma, Lord, sa mga bukol na nakikita mo, sa mga puson, Lord, in Jesus' name. Kung ikaw ang Diyos, Panginoon, na kinakilala namin, hallelujah, at kami ang pinili mo bilang mga anak mo, Panginoon. Itinataas ko sa iyo, O God, hallelujah, ang aming mga puson bilang mga kababaihan, Panginoon, problema ng mga kalalakihan, Panginoon, hallelujah. Sa pangalan ng aming Diyos na buhay, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang kagalingan, Ama. Nananampalataya kami na hindi ito para sa katawan namin. In the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, we renounce the sickness in Jesus' name. We renounce the sickness in Jesus' name.
Hallelujah. We renounce, Panginoon, sa lahat ng abnormality, Panginoon, na nagpa-function sa aming buong katawan mula ulo hanggang paa. Sa lahat ng mga bukol, tunawin mo, Ama, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. At mararanasan namin, Panginoon, ang normal na solusyon, resulta, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We renounce, Panginoon, ang lahat ng mga negative thoughts, negative na resulta, Lord God, because we have the positive God, Lord God. We have the powerful God. We are our Jehovah Rapha, Lord God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa pangalan ng aming Diyos na buhay. In Jesus' name. Hallelujah. Ayan, pakibasa nga po yung verse 6, 7, 8, 9 po. Hanggang 9 po yata. Pabasa nga po yung last natin. Awit 121 po, 6. Amen po, Nay. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Amen. Prayin po ang Diyos. Amen. So let's pray po, i-declare natin na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Amen. Yung protection po ng ating buong pamilya. Ano po? Hallelujah, Lord. We come to you, Panginoon. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyo, over me and over my family, Panginoon. You are our protector, Lord God. Ikaw ang aming armor, Panginoon. Ang iyong mayubay na pakpak, Panginoon, ang mag-iingat sa amin saan man kami dali ng aming panyapak, Panginoon. Ikaw ang mag-iingat sa amin, hindi po alintana ang division, Panginoon, Lord, ang layo, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Nananampalataya kami na sa aming mga buhay, Panginoon, kasama ng aming mga mahal sa buhay, mula sa unang henerasyon hanggang 10 henerasyon ng aming pamilya, Panginoon, ang iyong pag-iingatan, Panginoon. Ikaw po ang magkakaloob, Panginoon, hallelujah, ng kaligtasan sa amin, saan man kami dalhin, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang patuloy na lulukob sa amin, Ama, at magpapatotoo, Panginoon, na saan man kami dali ng aming panyapak, meron kaming Diyos na buhay na nag-iingat sa amin. Ang pangako mong magpakailanman hanggang sa buhay na walang hanggan, madatnan mo kami, Panginoon, na may katapatan sa iyo, Lord God, na kaibigan namin ang liwanag ng araw, kaibigan namin ang liwanag ng buwan, kaibigan namin ang liwanag ng bituin, Panginoon, sapagkat ang lahat ng liwanag na nagmumula sa kalangitan, Panginoon, ay inaangkin namin na siya ang ilaw at liwanag din namin kung paanong ang aming mga mata, Panginoon ko, ay liwanag ng aming soul and spirit, Lord God. Hallelujah. Ang liwanag ng iyong mga banal na salita, Panginoon, na mag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. At anuman ang i-declare ng aming mga bibig, Panginoon, ay dinideklara namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay, Panginoon ko. Ang mga buhay na salita mo, Ama. We speak, Panginoon, protection in the name of Jesus sa aming buong pamilya, Panginoon. We rebuke the demonic attack, Panginoon ko. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Lord God. We rebuke the attack, Panginoon, sa aming finance, Lord. In mighty name of Jesus, we pray. Sa inaatake ng kaaway sa mga pinansyal na pangangailangan namin, Ama. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na magbubuhos ng pagpapala sa amin, Lord God. Protect our financial needs in mighty name of Jesus. You are our pastor, Lord God. We shall not want, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming pastol na nag-iingat hindi lang sa amin, sa iyong mga tupa, Panginoon ko, over our family, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Lord, I speak in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord God, the demonic attack, Panginoon, na umaatake sa amin, Lord God. The curses, Lord God, we rebuke in the mighty name of Jesus, Lord God. Ang mga witchcraft, Lord, in Jesus' name. Sa lahat ng sumumpa sa amin, Panginoon, wala silang kapangyarihan. Sa oras na to, pinuputol namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na nagsasaad, Panginoon, sa Psalm 121, na ikaw ang aming proteksyon, Panginoon. Ipinagkakaloob namin ng kapangyarihan, Ama, na ikaw po ang pumutol, Ama, ng lahat ng mga sumpa, hallelujah, ng mga kaaway sa amin, Panginoon, na hindi nila kami gagalawin, Panginoon, Lord God. Ang mga demonic attack, Panginoon, ng mga kaaway na lumalapit sa amin at sa aming tahanan, O God, in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak protection in Jesus' name. Konto, syente, rende, bebe, syente, rende, bebe.
Siente rende bebe, siente rende bebe. Hallelujah, Panginoon kong banal. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo pong ibuhos ang proteksyon na nagmumula sa iyo, Ama. Ang mga puting damit, huwag mong hahayaang mamantsahan, Panginoon. At tulungan mo kami na magkaroon ng disiplina sa aming mga sarili na ingatan namin na hindi kami marumihan hanggang sa pagdating ng aming banal na Diyos, Lord God. Dahil umaasa kami, Panginoon, na isang araw, Panginoon, sasalubungin ka namin sa kalangitan kasama ng iyong mga anghel sa langit. Sasalubong kami ng mga puting damit, Ama, ang aming mga suot. At hindi namin hahayaan na mabahiran kami ng kasamaan ng mundong ito. Tulungan mo kami na protektahan, Panginoon, ng holiness, Panginoon, ng banal na espiritu na nananahan sa aming mga katawan, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon, Panginoon, hallelujah, ng mabuting puso na ibibigay namin sa ibang tao. Proteksyonan mo yung mga puso namin, yung mga isip namin, Panginoon, na kilalanin namin ang sarili namin na kami pinili mo at hindi kami ang pumili sa sarili namin. Kilalanin namin ang sarili namin at proteksyonan namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa amin, Panginoon ko, na ang Diyos namin na buhay na Ama na nakatunghay sa amin over in heaven, Lord God, hallelujah, na nakatunghay sa bawat lakad namin. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga sarili na huwag kaming mahulog at huwag kaming magbukas ng pintuan para sa kaaway, Lord God. Isarado namin, Panginoon, at proteksyonan namin ang kabanalan ng iyong banal na espiritu na nananahan sa aming mga katawan, Lord, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, Ama. Ingatan mo din at proteksyonan mo sa lahat ng kasakitan, O God, in the mighty name of Jesus, hallelujah, na walang sakit, Panginoon, ang dadampi over us and over our family in the name of Jesus, Lord God. I speak life in Jesus' name, Lord God. We shall not die, O God. We have eternal life in you, Panginoon. We have our God na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na sino man ang manampalataya sa iyo sa kaisa mong anak, ang bugtong anak, Panginoon, na dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ipinagkakaloob mo, Panginoon, at ibinibigay mo ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, we declare life, Panginoon, hindi lang dito sa buhay, hindi lang dito sa lupa, Panginoon, kundi sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin dyan sa kaharian mo, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Ama. Pinasasalamatan namin na ikaw ang aming Diyos na buhay na nakapakikinig ng mga panalangin na ito, Ama. Sa tinatayuan namin, Lord God, hallelujah. Lord, kailangan ka namin. Proteksyonan mo kami sa lahat ng karumihan ng mundong ito. Kailangan namin mabuhay para sa iyo, hindi para sa sarili namin, Panginoon. Kailangan namin ihaing banal ang aming mga buhay, Panginoon. Kaya ingatan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon, na huwag kaming maitangal ng agos, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Tulungan mo kaming maging matuwid lagi sa harapan mo, Panginoon. Proteksyonan mo kami sa lahat ng kaaway, Panginoon ko. Sa lahat ng atake nila, Lord God, na walang gagalaw sa amin, di walang hahawak sa amin, Panginoon. Sapagkat yung grace mo, yung glory mo ang babalot sa aming mga buhay at aming mga mahal sa buhay, Panginoon. You are God na sinasamba namin, Panginoon. Hindi mawawala kabuluhan ang aming paglilingkod sa iyo dahil lahat ng bagay, Panginoon, na pagpapala ay nagmumula sa iyo. Lahat ng pag-iingat ay nagmumula sa iyo. Lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang lumikha, Panginoon, sa amin. Kaya patuloy namin ipagkakatiwala sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, Lord God. Ang aming mga sarili, Panginoon. Hallelujah. Lord, inihahain namin, Panginoon. Itinataas namin ang aming mga kamay. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na magkaroon ng kabuluhan sa mundong ito. Gamitin mo ang aming mga buhay na magpagaling ng ibang tao. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na gumawa ng higit pa sa kaya mong ginawa. Yun ang salita mo. Gagawa kami ng mga bagay na kamangha-mangha na higit pa sa iyong ginawa. Na kahit malayo kami, Panginoon ko, makakatanggap ng kagalingan ng mga kapatid namin, Lord God, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa Diyos namin, Panginoon, na nananahan sa aming mga katawan, na pinili mo kami maging templo. Sino ba kami para piliin mo? Sino ba kami para iligtas mo? Sino ba kami para ingatan mo? Salamat, Panginoon ko. Kasi yung mga tanong na yun, sinagot mo rin. We are the child of God, Lord. We are the child of God. We are your servant. Kaya wag mong hayaan na gamitin ka lang namin, kundi ikaw ang gumamit sa amin, Panginoon ko.
Ikaw ang gumamit sa iyong mga anak, Panginoon ko. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming buhay, Panginoon ko. I-fill mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon ko. At malaman namin ang karapatan namin, Panginoon, bilang anak mo, na kaya namin wasakin ang atake ng kaaway sa aming mga buhay at palayain kami sa kahit anumang gumagapos sa aming mga kamay at paa, Panginoon, para hindi kami makagalaw, Ama, sa pangalan ng aming Diyos na buhay. I rebuke the paralyzed, Lord, yung pagiging paralyzed ng aming faith, Lord, in the mighty name of Jesus. We speak, Lord God, hallelujah, the power, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus over me and over our family in the name of Jesus, Lord God. Sinasawata din namin, Panginoon ko, ang lahat ng atake sa kaaway sa aming mga pamilya, Panginoon. Hallelujah. Yung mga nagbe-break na mga pamilya, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord God, sa aming pamilya na umaatake, Lord God, in Jesus' name, Lord God, we plead the blood of Jesus, the precious and powerful blood in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord God, we lift up unto you, Panginoon. Inihahain namin sa iyong paanan lahat ng ito, Lord. Tingnan mo. Tingnan mo lahat kami. Tingnan mo lahat kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, Lord, at huwag mo kaming tingnan sa aming mga sariling pagkatao. Tingnan mo kami sa righteousness ng anak mo, hindi sa meron kami, Lord, sapagkat ang lahat ng aming gawa ay nothing to compare sa goodness na binibigay mo sa amin, Lord God. Tingnan mo lahat kami na lumuluhod sa iyo. Tingnan mo lahat kami, kahabagan mo, Panginoon, kahabagan mo, Ama. Patuloy mo kami pagkaloob na mercy, grace mo, Lord. We ask for grace, Lord. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, ingatan mo kami. Ingatan mo kami sa lahat ng trabaho namin, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, in the mighty name of Jesus, Lord. Salamat po, Ama ko. Maraming salamat, Ama. Ikaw po ang mag-intercede sa amin sa iyong Ama, Lord, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon ko. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samad na langit. Gapusin niyo po ng iyong banal na dugo. At itali mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Diyos na buhay, na may gawa ng langit at lupa. Sa Diyos na nag-iingat sa amin. Sa Diyos na magpapatagumpay sa amin. Sa Diyos na magpapagaling sa amin. Sa Diyos, Panginoon, hallelujah, na makakasama namin. Madatnan mo kaming laging tapat sa iyo, Panginoon ko. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God po. Maraming salamat po, mga mahal kong kapatid, mga nanay, mga tatay. Ano po? Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, O God. Salamat po sa victorious na panalanginan, Panginoon. Nananampalataya ako at naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay nakiisa po, no, sa inyong mga panalangin. Ugaliin po natin na manalangin, ano po, at makiisa sa bawat panalanginan. Purihin po ang Diyos, and to God be the glory. I declare Psalm 121 sa bawat isa. In mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Saan na po ba tayong banda? Prayer leaders pa po ba ni Sister Nori